So let's continue to lift our hands to the Lord to receive our portion today. Yes, Father God, thank you for the message that we are about to receive today. Lord, bisan unsa pang higayon, O God, bisang unsa pang sitwasyon, O God, ikaw lang jud og wala nay lain pa, Lord. Walay makapugong, O God, sa worship namo dira sa imo, Father God. Lord, oh Lord, mag-abot gyud ang among kabag-uhan, oh God. Lord, we are here right now to be ready to be changed, ready to be transformed, oh God. And Lord, our desire is to be like you. And salamat, Father God, for today, oh God. And we lift all of those kanang who are sick right now, Father God, Lord. By your stripes, oh God, they are healed, oh God. By your stripes, oh God, Yuel is healed right now, Father God. Lord, I apply your blood, oh God, and we claim the benefits of the cross, oh God, sa imuhang back, oh God, kanang blood that was shed from your back, oh God, to their back, oh God, that they will receive healing, oh God, right now, Father. And Lord, use me, Father God, right now as your mouthpiece. Wala ko'y mahimo kung wala ikaw, Lord. I need you, Holy Spirit. Anoint me. Anoint this place, oh God. And all glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? Sige, manglingkod ta. Good morning, everyone. Okay, good morning. Good morning. Now, welcome to our Sunday celebration. And before that, no, magpakilala sa ako sa wala pa nakaila, no, sa mga second timer, no, nga third timer nga nagbalik-balik diri karon, no. My name is Pastora Loverliza Acedo Bernardo, and I'm one of the leaders of this church, and I'm under the leadership of Mommy Jane Lieje. Okay, so our theme for this year is, unsa gatong theme nato for this year? Ingon gani si Mami, no, mabungol ta og sigig kadungog ani every Sunday, no, di ba? Unsa gani atong theme? Okay, the 3 R's. 2025 Year of Reconciliation, Restoration, and Renewal. Okay, amen. So kinsa na dari na katong pag after sa naminaw tatong first Sunday na preaching, kinsa na diri ang nagkaroon og reconciliation sa imong family, sa imong friends, no, nga nag-away mo pila na katuig, no, and after that naminaw mo sa word tatong first Sunday diri, no, nag-decide jud ka nga mag-reconcile mo. Amen? And diba, after that, no, kung na-reconcile na ta sa atong relationship, ma-restore ta and ma-renew ta, no? Same with kanang sa mag-asawa ba, kung mag-away, after mag-away, magbati, ma-renew, ma-in love na pod again. Tama man sa mag-asawa? Amen, no? Okay, so, last Sunday, Pastor Edison, no, shared about, about starting anew. Okay, no? So, unsa gaytong na-flash. Unsa gaytong anew, no? Naghatag siya og kuan, di ba, acronym, abandon the past, no? Dali lang ba i-abandon ang ato ang past? Ha? Lisod, no? Ingon gani si Pastor Edison, no? As long as dili nimo i-forget ang imong past, no? Dili nimo ma-notice ang mga new things na nagaabot sa imong kinabuhi. Tama man? No? And sa letter E, no, expect the impossible to become possible, no? Kay kung kita gyud maghuna-huna, it's impossible. Imposible jud na mahitabo. Pero kay Lord walay imposible kay Lord. Amen. And so kung mag-expect ta og impossible, di ba? Dili pa nato siya makita. So we need to walk by faith, no? Kaya naata diri karon nagabalik-balik ta every Sunday after Sunday because no, we walk by faith. Only our faith lang gyud nganong nagapabilin ta. Tama man? Kung wala tay faith, no? Wala na ta diri karon, no? Nag-enjoy na ta sa world. Amen. Okay, so the title of today's sharing is Year of Reconciliation, Restoration and Renewal, Renewed Hope.
Okay? So excited ba mo? Renewed hope. No? Kinsa diri pag makadungog og hope, sigarilyo, no? No? So kinsa diri no pag magingog hope, no? Unsa gay nang hope? Pag-asa. Okay? So before that, no, let's kanang define what is renew. Okay? To restore, refresh, to begin again. Okay? Same with, di ba, kung mag-expire na itong lisensya, we need to renew kay dili naman siya magamit. So kailangan nato siya i-renew, no, para magamit nato ulit. Okay, hope. Biblical hope is a firm trust in God and His promises, offering strength and perseverance even in difficult times, no? So mauni na kanang misag dili nimo masabtan, no? Ang imong sitwasyon, tungod kay naa kay hope, nag-hold on ka sa promise ni Lord, nagapadayon ka, nagapadayon ta. Tama man? Okay. So, what is renewed hope, no? So, unsa gani sa Tagalog ang renewed hope is panibagong pag-asa. No? Lami kay no na mag-start sa 2025 no nga ingunani gud ang ato ang mga preaching kay di ba kita pod mismo di ba kinsa diri excited every January 1 no magsulat na pud ka sa imong New Year resolution no or kanang magsulat na pud ka sa imong bag-o na mga dreams imong goals na wala na answer ni Lord last year isulat na pud nimo balik no kay hopeful ka na one day i-answer gyud na ni Lord kay mao na ang iyang promise sa ato amen. And it also gives us fresh perspective that and inspires us to keep pursuing our goals and dreams. Daghan tag mga goals, tama man? Daghan tag mga dreams, no? Unsa man nato ang mga dreams? Makasuroy ta all over the world, no? Mao ba na, no? Mao ba na atong goal this year? Makalaag ta, no? Makagawas ta diri sa ato ang sa Pilipinas, no? But as a Christian, ang atong great jud nga goal is to become like Christ, no? Christ likeness. Okay lang gyud mag-dream, di ba? Okay lang mag-dream, okay lang ta mag-dream ta nga makaadto ta ani nga lugar, no? Pero dili nato kalimtan ang atong great na goal is to become like Christ. Kay being a Christian is not boring. Nadra na lang ka sa simbahan perminti, wala na ka nag-enjoy sa life. Kay holy na ko. No? Dili ingon ana ang pagiging Kristohano, no? Ingon ana ang mindset sa uban, dili sa ako magpa-disciple kay di ko gusto boring ang akong life. Pero di ba, wala silang kabalo nga lingaw man ang pagiging Christian. Tama man? Oh, tama, no? Naamoy mga pagsubok, no? Dili perfect pero di ba? Pag once na naata diri sa church, pag once na naata sa atong life group, di ba? Ma-okay ta, magaan atong paminaw. Tama man? Amen. Okay? So, I want everybody no to please stand and let's read ang atong key text for this morning. Okay? Philippians 3 verses 12 to 14. Okay, basaw na to 1, 2, 3, go. I press on towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. Okay, manglingkod ta. So, this morning, no, we will be talking about 3 points lang. Dali lang ta, 3 points lang. Okay? So, number 1 is, why do we need renewed hope? Nganong kailangan nato og renewed hope? No, number 2, how can we renew our hope? Paano? Kailangan nato ang renewed hope, pero paano te, no? And number 3, what is renewed hope for? Para sa asa day na. Nganong kinahanglan man nato og renewed hope? Okay? So let's go to our first point. Why do we need renewed hope? Okay? So in Philippians 3 verse 12, ingon si Paul, now not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own,
because Christ Jesus has made me His own. Amen, no? Dari gi-encourage ni Paul ang mga believers to keep pressing forward in their spiritual journey, no? Motivated by not kanang dili ato ang dili ilahang self-reliance and pride, but unsa, no, by the assurance of Christ's love and call to them. So in this verse, nag-highlight diri no na both humility and perseverance. No, humility is acknowledging that you are not perfect, acknowledging that we are not perfect and naatay mga imperfection, no? That is humility, no? And perseverance meaning pressing on with the goal of becoming more like Christ. Kay dili man ta magpadayon kung ang atong heart is prideful. Di ba? Lahi ra jud nang magpadayon ka and you are willing to accept ba kung naa kay mga pagkakamali. Tama man, no? Kanang kadungog na mo anang later na lang. Okay, ingon ni Paul, no? I haven't already attained. Di ba kung tan-aw nato ang life ni Paul sa kadaghan na sa iyang nahimo sa Ginoo, di ba? Kanang nagaplant siya og mga churches around the world, no? He discipled mga new believers, no? Makaingon gyud nga daghan na kay siya nahimo kay Lord. Pwede na siya mag-rest, no? Pwede na iba na pud iyang mga leader na pud ang iyahang ipa-work sa ministry, no? Pero unsa iyang ingon? Not that I have already obtained this or am already perfect. I do not consider that I have it my own. Amen, no? Makahilak, no? Kanang kung si Paul bang yang is malayo na yang naabdan pero malayo pa siya, no? Layo pa siya, no? Layo na yang naabdan pero layo pa siya, no? Same with us, no? Makaingon ta nga kanang layo na kay tag naabdan, pila na ta ka tuig 6 years, no? Or ang iba dito pagid sa Jansa, no? Layo na tag maabdan. Pwede na jud mi mag-rest, Lord, no? Pero di ba si Paul, tanaw na to ang life ni Paul, daghan na siya nahimo. Pero unsay ang ingon, no? Not that I have already obtained this or am already perfect. I do not consider that I have made it my own. Amen? No? So, daghang nag-claim na mature na siya na Kristohanon. Dugay na since birth, no? Kristohanon ako. Daghang nag-claim ana pero dili siya humble, no? Sorry, ako pud ani no na remind pud ko ani no nga we are claiming na Christian ta pero dili ta humble, dili ta modawat og correction. No, dili teachable ang atong heart. Mao gyud na nga ato ang declaration ba, Lord, give me a heart na kanang willing to be corrected, no? Kanang teachable gyud nga heart, no? Kay mao jud na ang matawag nato na mature Christian, no? Ang mature Christian remains humble and open to correction, constantly learning and growing in faith. Usahay lisod maging humble lalo na kung ang nag-ingon sa imuha is nauna good ka, no? Nauna ka sa church, siya bago pa lang nag-encounter, no? Nag-on fire siya tapos naignan ka, dili nimo makaya dawaton. Nauna pa man ko sa iyang ana man siya mag-istorya. No, and bahala ka dara, no? Pero kita no as a Christian, no, it's kanang a reminder gyud sa ato nga we need to be humble kay mauna ang matawag na mature na ta na Kristohanon. Tama man? Okay, no? So in Philippians 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Amen? No? Kinahanglan nato ang renewed hope kay ngano wala pa ta nakaabot. Wala pa nato nakuha, no? Ang atong pagiging Kristohano, ng atong pagiging Christ-like is proseso pa. No, dili nato maingon na kanang ano na kagyud perfect na ka kay naa pa ta sa process. Amen, no? Kung nang kinahanglan ta magpadayon. Kay kung maingon ta nga kanang mature naman ka nga Christian, okay na ko diri sa balay, no, magbasa ko og Bible. Pero dili ing ana, no? Kay kailangan pud nato makadungog sa revelation sa uban kay basig ang revelation imo lang na, no?
Amen? Okay, so renewed hope is essential because it anchors us in God's promise that He is faithful to bring His work in us to completion. Bisan og dili pa nato makita. Amen? No? So kaning statement ni Paul diri no na has not already obtained or is already perfect, no? It reminds us na as a Christian, we will face struggles, no? As a Christian, dili ta perfect. And as a Christian, naatay na kanang naay moment na maging failure ta sa atong spiritual lives. Amen, no? And di ba kung isipon na nato, Lord, kanang failure man ko Lord, oy, no, as a leader, no? Kung ingon ana ang ato ang i-entertain, no, ma-discourage yun ta. Tama man, no? Lalo na kung magtan-aw ta sa atong mga disciple na kabalo naman na sila sa sige naman nagbalik-balik, pero nganong wala man gihapon, di ba? So kanang maluya ta, no? Dili ta magpadayon, pero di ba? Renewed hope in God's grace allows us to keep striving forward, no? And it reminds us that God's grace is sufficient for us even in our weakness, no? Amen, no? Nga si Lord wala na-give up sa atua. No, so dili po nato i-give up ang atong self, no, nga magpadayon ta sa Ginoo, no, and even atong mga disciple, dili nato i-give up kay nganuman kung ingon ana sila sa imuha, naay ginatudlo si Lord ana sa atua. Tama man, no? Amen. Okay, so let's go to our second point. Paspas ako, okay lang. Okay. How can we renew our hope? Okay? Paano ba nato ma-renew ang atong hope? Philippians 3 verse 13. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Amen? So here, no, in renewing hope in Christ, it involves focusing on the future with a heart set on God's promises. Diba? And letting go of past distractions. Unsa man tong mga nakadistract sa atua nga dili ta magpadayon. Mogi na nga tong preaching last Sunday, we need to abandon our past para maka-move forward ta, para ma-appreciate nato ang mga new things. Amen? No? And pressing forward in faith. And this allows us to experience the hope that comes from knowing God, from knowing Christ more deeply. Kung dili ta mag-focus sa atong situation, kung mag-focus ta kay Lord, makilala nato pagyud more si Lord. Amen man? Okay? Forget the past, no? I-release nimo ang mga guilt, no? Dali lang man akayo ingon nimo te, no? Kalimtan ang past, wala ka nakasabot sa ako, kay wala ka sa akong situation. No? Kanang ingana god, shame, mga kaulaw, failure, no? Sometimes we get stuck in the past. Tama man, no? Whether imuhang mga mistakes, imong mga disappointments, sometimes gyud ako mismo, no, kanang magbalik-balik ko atong akong mga nahimo sa una, college pa ko, di ba, dugay na kaayo, no, mag-ingon ko nganong gibuhat man to nako oy, and maluya ka, no, dili na dayon ka ganahan, kay affected ang imuhang emotion, no, so dapat, no, gyud nato na, ipaningkamuton gyud nato na, i-pray gyud nato na, nga, kalimtan gyud nato ang ato ang past, no. Okay? So even our past successes to make us complacent, no? Kay successful ka dati, okay na ko, no? Kumpleto na ako ang 12, ako na ang pinakadaghan nga network, okay na ko. Dili na ko mag-win souls and make disciples, no? Kanang ingana gud kay nagaano ka ba, nag-hold on ka sa imong success before, sa imong victory before, okay? Okay lang man na, no? Importante man po nato nga i-reminisce nato ang ato ang past. Pero kung mao po na ang reason nga dili ka makapadayon, no, nga mas stuck pud ka dira, dili na po na siya maayo kay dili man na mao ang will ni Lord sa atua. Amen. Okay, so Paul's instruction to forget what lies behind means not letting the past hinder our progress. And if we are constantly looking back, no, with regret or pride, makuha na ang atong joy, makuha ang ato ang hope, no, kung unsa ang naa nga moabot pa sa atua. Renewing our hope means letting go of things that weigh us down. Katong mga bagay na makapaluya sa atua, mao to siyang atong i-let go.
Amen? No? So unsa man na siya ato ang mga past na hurts, no? Na hurt ka, gibiyaan ka, no? Kita ta na ako naagi pod ko ingon ana, no? So ano nato na atong failures, no? Kay ingani imuhang standard ba sa kinabuhi tapos na fail ka, dili ka maka-move on, no? Kay nagahold on ka ato, no? Anything that distracts us from moving forward, no? I-let go na nato, no? Pagabot nato sa balay, no, i-evaluate nato ang mga bagay-bagay na kuan sa tuwa nga dili ta magpadayon, no? Kana makapaluya sa ato. Let go of it and then pray. Kay di ba, walay imposible kay Lord. Amen. So, part of forgetting the past is accepting God's forgiveness and forgiving ourselves. Isa sa makapaluya sa ato ay isa sa dili ta makapadayon kay dili nato ma-forgive ang atong sarili. Tama man, ang number 1, di ba, nga atong i-forgive first is ang atong sarili para maka-forgive ta sa mga tao nga naka-hurt sa ato. Amen. Okay. So in Romans 8 verse 1 tells us that there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Renewing hope involves reminding ourselves that our past does not define our future. Amen? Kaingon ani man ka, feeling pod nimo ang imong future ingana na pod. Kung failure ka from the past, failure na pod ka from sa imong future, no? Kung pobre ka gipanganak, pobre na pod ka mamatay, no? Ingon ana ba ang ato ang ano? So dili jud mag-define ang ato ang past, no, sa atong future. Amen. Okay, God says in Hebrews 8 verse 12, their sins and their iniquities I will remember no more, no? So Lord, ana gayang giingon, so kita pod, no? Kita pod. Dili pod nato balik-balikon ang atong nahimo. So this does not mean nga si Lord na siya bad memory kay gikalimtan man niya, no? Ngay gusto man nimo balik-balikon nimo ang imong hurts, no? Si Lord posible man na Lord, no, dili na siya but pasabot nga naa siya bad memory or nagkaroon siya og kanang memory unsa na lapse, o memory gap na gikalimtan niya to, no? It simply means that he no longer is influenced by their past in dealing with them in the present, no? So he doesn't hold their sins against them any longer. So, your past is your past, no? Paningkamuton jud dato. Yes, lisod. Lisod lalo ag na-hurt jud ka pag ayo gi-traitor gid ka sa imong best friend, no? Lisod siya. Pero, di ba, paningkamuton og ipangayo gyud na nato kay Lord kay mao man na iyang desire sa atua, no? Amen. All the king's horses and all the king's men can put your past back together again. Kanta day ni. No? Yes, no, natumba ka, no, nadamag ka, nagfail ta, no, napalpak atong gihimo, nasakitan ta, no, it's okay, no? Leave it, no? Leave it and learn from it and go forward, forgetting those things which are behind. Amen? Amen, no? As a testimony, no, just anong bago lang jud, no, yesterday, no, ang nahitabo sa balay, no, kanang for the first time nga si Yuel nag-convulsion. And kanang even kay Kiona, wala ko katry og ingon ana. So, nagahugas ko og plato, nagtawag si Kay na, Mami, si Yuel. Pagtanaw na ako, nagdagan ko sa kwarto, pagtanaw na ako, is ano na gud siya, iyang mata, no, puti na, no, iyang baba, nagana na, and tuskig na kaayo siya. And as a mother, no, kinsay makarelate diri, nakatry, naging ana, no, as a mother, mura kag, dili ka kasabot sa imong feeling, no, kanang mura kag, kanang nangurog ka nga di ka kasabot, no, ang ako lagi mga ma-remember, Lord, tabang in Jesus name, ana good, no, kanang mo lang gid akong ano, and tuskig kaayo siya, tapos nagana na siya, Yuel, ana na si Kiona, kanang malipay ra pud ko kay kam lang gid kaayo siya, ako nga mama kay murag na unsa nagug ko, no, and mo to siya nga wala man jud siya na ano, no, nag katong time nga nagtuskig siya, tapos ana, tapos akong iikap iyang mga kamot, ana naman jud ko, Lord,
imuha maning anak, Lord, isurrender na nako ni sa imuha. Anak God, kay kanang feeling yun ako, wala na, no, anak God. And nagdagan ko sa gawas, no, sa gate, and I praise God yun sa ako ang mga silingan nga abdik, no. Nang nakita ni Ate Dadang, no, ano siya, nakita ko niya sa gawas, ano siya, lahi naman jud ron, na ay nakadungo nga pamangkin niya, gusto mo adto, pero gibabagan siya, kay basi, nag-away daw, chismosa daw siya, no, ana ang ingon sa iya, so wala na lang pod siya. Pero makaingon siya nga lahi na gyud, no. And mga to sa Ate Dadang, pagkakita niya nagkarga kog bata nga wala nay umoy, no. Ana din siya sa iyang driver, ipagawas ang sakyanan and daga, no. And katawanan kay naalang ko sa ang bata na si Yuel na sa sakyanan, ako na sa kwarto, sige hilak, sige balik-balik kung unsa akong imuon. Ana na, ma'am, dali na ma'am, dalaon na nato imong anak sa ospital, no. So naglakaw, no, grabe, no, makatawa ko kanang sa experience gud mga share gud sa akong mga co-teacher nga mulakaw kang walay suklay, walay brand, ana good, no. So ingon ana ang nahitabo sa ako, sige lang ko gilak, even pag abot sa ospital, di ko kabalo mag-fill out sa form. No, sige lang ko erase kay nagapangurog ko nya, ma-hurt pa ko kay kasab-an ko sa katong naa sa information ba, no, kanang pero wala lang ko kay murag lain jud, no. And mo to siya, no, until paghapon na, no, nang ano pa ko, nagapangurog pa ko, anagi si Mami Love, kanang chat me kung pwede na ako magtawag, ano ko, dili pa na ako kaya dili pa ko nakanang, kaya di ko gusto magsigigilak, good, kay luyang kay ko, na nagapangurog akong mga kaunudan, no, even si Florence, akong disciple, ma'am, unsa mo na room, wala ko nag-reply dahil, kaya di ko gusto nga naasay mag-addo, no, pero ingon ato na siya, and kanang paggagabi ana si Mami, uli ka kay kailangan nimo mag-rest kay ikaw ang mag-preach ugma, no. So uli ko, pero kanang ano gud kay ko, anxious gud kaayo ko, no, kanang naagi lahi jud ang feeling ba na anak ko, Lord, hangtod nag P3 na, tapos after ato naghilak jud ko, nagpatugtog ko og kanang katong sound niya dihog, no, tong giingon ni Ati Tata, no, nga kanang namina ko niya dito na gid ko, Lord, kanang application ni sa word nimo karon, Lord, na human naman to gaina, nahitabo na to, no? Kanang dili na tumaando, dili na tumabalik ang nahitabo sa imong anak. Ang importante, okay na siya, no? So move forward ka, no? And praise God, no? Makatindog ko diri karon sa inyong atubangan ug maka-preach sa word ni Lord. Nagagugay na, Lord, mauday ni ang imuhang gipa-experience ako gahapon, kay I need to testify your goodness and your faithfulness sa among kinabuhi, no? God, na even karon, no, kanang wala man ko nag-adto dito karon kay maghilak si Yuel, no, kanang naagi nagaano sa akong heart ba nga ma-distract gud ko, pero I cancel it, lie himo lang yun na sa enemy para dili ko maka-speak karon diri, no. So good na makahilak, and ang devotional ba nga through sa difficult situation, no, ang imong relationship kay Lord mas strengthen, no, na mag-obey pa ka more sa iya, ha. Amen. Okay, so if you want to be miserable, no, kung gusto niyo miserable ang imong kinabuhi, maging bitter ka na lang always, no. Gusto nimo luya lang ka perminti, no. Like katong gabi lain jud kaayo akong paminaw na sige lang kog syagit og hilak, no. And mana si kay Mami, stay strong lang good me, ana si Kiona, no. Siya ang nagaano sa kuha ba, no, kay sige kog hilak, dili ko maka-concentrate sa word, no, mag-study. And kanang kung dili ka kadagan, kung sige lang ka gusto nimo magluya-luya lang ka, dili ka kadagan sa lumba sa imuhang kanang Kristohanon nga kinabuhi, no. And kung gusto nimo nga bitter ka, miserable ka, balik-baliki itong mga pait nga nahitabo sa imong kinabuhi, no. Balik-baliki itong mga hurts nimo nga kung unsa ka pagtraidor, no. Kung gusto nimo ingana imong kinabuhi, no. But if you want your life to live well, no, look forward, reach forward, and forget the past. No? It's our choice. Maski pag sige ta og paminaw sa mga preaching sa YouTube, no, kung ang atong choice is gusto pa na ako alagaan ang akong hurts, nga gibiyahan ko sa akong uyab, no. Ingana god nakarelate ko ana sa una pa to college, no. Nga gusto pa na ako inamnam ang kasakit, no. So ikaw lang pod ang mag-suffer kay nga naman mag-result man na sa imuhang itsura. No? Nganong mugot man na siya mo kay nga nang tong maldita manggod kay tong nurse gabi anak ko, dili lang gud siguro siya sa happy sa iyang kinabuhi kay ma-hurt ka ba na singka-singkahan lang gud ka,
Katong nagano ko kami nga iingon ang result anak god mi gawas ko. Tapos ma'am, wala siya nadunggan. Tapos nisiga siya sa nisipat siya sa ako. Tapos ani ang iyang ma'am 39.2. Sulat lang pud siya, apelyido Tapos ako nga murag lain pa akong sige lang, dili lang gyud siguro okay ang iyahang gipagdaanan, no. Di lang gyud siguro siya happy sa iyang life. Kay nga man, no? Mag-result man gud na mo nang kita careful ta, no? Kung magmugot-mugot ta, ma-judge ta nga dili happy atong life. No, so dapat pilion jud nato, no? Bisag naatay mga gipagdaanan, no? Bisag unsa pang sitwasyon, bisag unsa pa nahigayon, no? Smile pa rin, no? Kay ma-judge kita, tama man? Or ako lang ba naga-judge o ana? No? Kung kanang maldita ko kayo, no? Strikta kayo, dili siguro na siya happy sa iyahang love life, no? Kanang ana good. So careful ta, sisters, no, brothers, kay ma-judge ta. No? Bisag dili tinuon, ma-judge ta. Amen? Okay, sige. So, forgetting the past also means forgetting past achievements and successes. No? Graduate man ko og cum laude, no? Pero wala ka nagtrabaho. Basta kay graduate ko cum laude, nag-graduate ko na ang cum laude ko, no? So, nag-hold on lang ta sa kana na achievement. Pero tungod kay graduate ko, cum laude ko, no? Pero wa ka na ning kamot, wala lang gihapon, no? So, dili ta magamit na nato siya, pero magpadayon ta. Amen? So Paul himself had a remarkable past. No? He was a Pharisee, highly respected in his religious community. He had persecuted the church. No? However, after encountering Christ, he realized that all of this was meaningless in comparison to the knowledge of Christ. No, makita ni siya sa Philippians 3 verses 7 to 8, no. His focus shifted entirely from his past religious achievements, no, to pressing on towards the goal of being more like Christ and knowing him more deeply. Amen, no? So kung ingon ato si Paul sa una, no, tung na-encounter na niya si Jesus, no, na-change yun siya. Amen? No? Maoday na nga, if I change, everything changes. Nga naman, kaya na-encounter niya si Paul, nag-change siya, and even ang iyang mga lifestyle, nag-change po. Amen? So, forgetting the past includes not resting on past religious or personal accomplishment. Yes, okay man siya, magamit na nato, ma-share nato, no, mapahambog nato, no. Pero kung dira na lang pud ta mag-dwell, dili na pud siya maayo, no? Not letting past failures define us. Tungod kay failure ta from the past, no? Wala na jud ay chance magbag-o, no? So dili nato kita even teachers, no? A reminder gyud na sa mga teachers na kanato mga estudyante gyud nga mga buutan, no, mga bright, no. Di jud ta mag-ingon nga kanang ko guilty ko ani, no, sa una mayon jud ko wa man kay matiti ana sa iya uy, no. So dili ingon ana kay ang mga bata, no, wala ta kabalo sa ilang future. Mo na speak life lang gyud ta, no. Normal jud na sa mga teacher, no, nga kanang dili makabasa ingana gud tapos makaatay gyud kag mga ingana gud pero as kanang kita gyud no nga Kristohano na mga teachers no dapat jud speak life gid ta kani nga bata naa jud ni siya maayo na future no bisag ingana gud siya dili kay kani nga bata ni kriminal gyud ni pagkadako no naami ingon ana nakoy kauban na ingana no makriminal jud ka pagkadako kay grabe jud ka buutan na bata no kana ana gud no so dapat dili nato gyud kita as teacher kay ano po na sa ilaha mag-retain po na sa ila so makriminal ya makita nimo sa ikaw daytong patyon na di ba so ana gud no so mo na declare lang jud ta no even dili na gud nato iingon sa atong sarili lang gud no kaninis nga mga bataan ni no naagyud ni sa good future no kay naay power ang ato ang declaration. Amen. Okay. So daghan na taog na kanang example no daghan na taog remaining focused on growing in relationship with Christ and pressing forward in faith. Okay. So daghan na taog na padala sa encounter.
no? Daghan na ta og nagasalit og happiness group, no? Nagatudlo ta sa SOL1 classes. Naga-serve ta sa ministry sa PAW, no? Tanan nga ministry na ata. No, mo gay nang kaisa na lang ka ilista dito sa sa gigingon ni Mami kay tanan nga ministry. Naa naman siya dito mi yang pangalan mi, no? Tanan namin engaged ta halos, no? Kanang makaingon ka ba nga, Lord, siguro time na nako na mag-rest. Sila na pod akong disciple na pod, Lord, ang mag-involve ani Lord, no? Sa P3 pwede, Lord, disciple na pod ang mag-speak, Lord, no? Kanang anak good. And di ba? Kanang muni-muni ka ba nga, daghan naman kong napa-encounter. Siguro okay na ko, no? Pero, di ba, ipa-involve ni sila na lang, ipadala ni may imong mga disciple, sila lang, okay ra ko diri sa balay, no? Pero lahi pod nang ipa-involve nato sila na kauban ta. Yan ba? No? Even ako, no, kung ikaw lang dito, Jansan, so si CFI Jansan, kung wala si Mami, murag lahi, no? Even kauban na nako sila dati, pero lahi kung naang imong leader. No, murag ano ka ba kay nakay mama kauban. Tama man, no? So, kung magdwell ta sa past successes nato, no, kay ingani na imong na-achieve, no, ikaw na ang pinakadako ay sa daghan nga network, no, kung magdwell ta ana, pwede na maka-create og false security sa atoa, no? Like, okay na ko, no? Save naman ko, no? Okay na ko. Pero 'di ba, dwelling on the past successes is a caution against becoming stagnant, no? Nag-reflect pud ko ani, no, katong last year, no, stagnant, walay napadala sa encounter because wala ko nagawin souls and make disciples. No, okay na ko sa ako ang disciples na 7 and a good 8, okay na ko ana, no, dili ko gusto na ko isoynil, no, pero dili dapat ingon ana kay kung ing ana ta, no, mag ano na siya og false security sa atua, no, kay i-assume man nato nga okay naman na anak kay napadala, no, imong mga past na victories nga na experience, no, enough na to siya para maka-sustain sa imong spiritual journey, no, without continued dedication. So unsa ingon ni Paul, no, ingon siya, forget what lies behind. Gikalimtan niya, no, ang iyang past nga successes, no, iyang achievements, and he moved forward to Jesus, no. And compare niya ba ang kanang iyahang conviction God to a runner, to race, no, kanang runner nga nagadagan siya para makuha ang prize. Same with marathon, fun run, no, nga kung naana ka sa tunga-tunga, gikapoy naman ka, gihangak naman ka, di na ka magpadayon. So, paano nimo makuha ang prize? No? Ang atong goal yun is, makaabot na, 10,000, no? Ana-ana ba na? O, kanya sa marathon ba, no? So, kung gikapoy na ka, naghingal-hingal na ka, no? Mo, ana na lang ka, kaya nakakita man ka og fast food, no? Dito na ka. So, dili nimo makuha ang prize, no? So, dapat, no? Like a runner gyud, padayon and no turning back, no? Dili na ta magtan-aw kay makakita ta tog lami nga pagkaon na. Mas pilion nimo tong pagkaon kaysa sa price na pa sa unahan. Okay? No? So, in 1 Corinthians 9 verse 24, do you not know that in a race all runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. No? So, how can we renew our hope? Forget the past, strain forward, no? Nganong magpadayon man ta? Okay? No? Kay nganong magpadayon ta sa atong pagiging Kristohanon? Kay naa didto ang prize sa unahan. Amen? No? Which will answer no ang atong third question, para sa asa ang renewed hope? What is renewed hope for? Ingon si Paul, straining forward to what lies ahead. What is that something that lies ahead? Unsa na siya, no? What is waiting for you at the end of the line? No? So in Philippians 3 verse 14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So the world, ingon si Paul, no, nag-use siya nga word, no, press, no? Same word nga iyang gipasabot sa gigamit niya sa verse 6. Unsa dayang ingon sa verse 6, I was so zealous that I harshly persecuted the church. And as for righteousness, I obeyed the law without
fault. No? So, before siya yung conversion, no, he was confident in his own righteousness, si Paul. Bago siya na-convert, bago niya na-encounter si Jesus, no, he was so confident in his own righteousness and his efforts to follow the law. Si Paul, diba, he had the right background, the right heritage, no? But however, when he encountered Christ on the road to Damascus, everything changed. Makita niya sa Acts verse 9. In verse 6, ingon siya, I persecuted the church. Ana siya. But in verse 14, ingon pud siya, I press on. So, unsang pasabot ani no? Ingon siya, I persecuted the church sa verse 6. Tapos pag abot na sa 14, I press on. Okay? Unsang pasabot ani? The same energy that once he put into ruining the church, sira niya ang church, and same energy na iyang giput, no, into running the church. No? So, from ruining the church to running the church. No? I persecuted the church. Then, I press on, pag abot sa 14. Itong na-encounter na niya si Jesus, no? Ing-ato po ang energy sa iyang gihimo sa pagpadagan sa church. No? Mas labaw pa, no? The same level he had before, before he was an unbeliever, and he used it, no, in the right direction na siya. Amen? So, unsa day ang prize na ato ang makuha? What kind of prize do we get? Una, no, eternal life with Christ, where believers experience perfect communion with God. Ikaduha, the reward of victory over sin, death, and suffering granted by God's grace. Ikatatlo, glorification where believers are made perfect in Christ's image and share in His glory. Now, dili na nako na siya ikuan. And an inheritance, one that is imperishable, secure, and eternal. Ang last dara katong, ang imuhang crown, good nga makuha. Diba? Kung ma-finish nimo ang race, unsa ganito siya, katong nagapadayon. Okay, victor's crown, crown of, unsa, righteousness. No? Oh, so, diba, 5 to siya ka-crown? No? Nalimtan na ninyo, balikan na to ato ang mga notes, ha? Muna ang importante na agad tayo, notebook, no, kay balikan nato tong crown nga ato ang ma-receive, no, kay kung naa nata dito sa heaven. And unsaon nato tong crown nga 5 atong ibutang sa feet ni Jesus. Okay, so this 2025, let's put on our running shoes, no, mamalit na tag running shoes, no, get in the race, or siguro, no, kung naluya ka, no, nawala ka, no, siguro it's time this year na magbalik ta, di ba? Remember that our declaration this year is year of reconciliation. Pwede na siya reconciliation kay Lord, no? Sa ato ang spiritual life, restoration and renewal, okay? No, it's time to get back on track. Balik ta, no? Di ba? Kay Lord, walay condemnation. Kung unsa man atong nahimo last year, no, nahawa ta, nang luod ta kay Lord, no, na ano na ko ba, no, nga kung mangluod ta kay Lord, kinsa ang lugi? Kita, kay nga naman, si Lord Ginoo gihapon siya. No, kita naguba ang ato ang future, naguba atong life. Kay nagluod-luod ta kay Lord, na inaadto ta sa kanang dili okay na mga friendship, ug naguba ang imuhang life, no? Pero si Lord, Ginoo lang gyud gihapon siya. So kung mag-imot-imot ta kay Lord, no, kinsa ang lugi? Kita, dili si Lord ang lugi. Okay? Amen? So, victory comes by perseverance and it comes by endurance. No? So, paano ta magkaroon og kanang victorious na kinabuhi? No? Magpadayon ta, no? Mag-endure ta. Kay ang kinabuhi nga Kristohanon dili gyud siya perfect. Okay? Dili jud ta mag-ingon nga, ingon ka Lord, pag naana ko sa imuha, okay na akong kinabuhi, madato ko. Wala nag-ingon si Lord, wala sa verse sa Bible nga nag-ingon si Lord, nga kung dawaton ko nimo, di ba? Ang promise niya sa atua is, di ba, sa Jeremiah 29:11, pero wala siya nag-ingon nga, hayahay na lang jud katanan, no? Amen? Amen, no? So, mao na siya ang
ang ano na we need to endure masakitan ta sa atong mga disciples, no, even sa atong mga Q12, no, kay dili man ta perfect, no, and o sa ato ang pastor masakitan ta, no, kanang ingana good dili ta magdwell ana kay nga naman imong pastor atong pastor wala siya nakabalo na na-hurt na daay ka sa iya, na-hurt na daay siya sa imuha, so tama ba? O na-hurt ka sa iya ha, no? Okay lang siya. Hi! Nya ikaw, ano na imong heart, no? Nalagot na ka, no? So, kinsa ang lugi? Kita, no? Kita. So, kung di na nato kaya, no? Mogay na we are open man, no? Ingon nato sa iyaha, no? Mag-talk ta sa iya sa atong leader, sa atong pastor. Amen. Kay kung ato lang na siyang even sa atong mga kauban sa church, kung naatay mga kalagot, no? Remember ato ang declaration ron, no? Reconciliation, balik-balik, no? Restoration and renewal, no? Kung ikaw okay ra, no? Kinsa ang lugi? Remember, pag mugot atong naong, i-judge ta na, dili happy ang ato ang kinabuhi, ang ato ang love life, no? Og unsa pa, no? So, ano dyan na to, dapat mag-smile lang ko. Nyaminay na sila, mura man siya buang, magkatawa lang, wala, no? Dili po ding ana na maglakaw, so, mura na po tagbuang, no? Dili po, ibutang po nato sa lugar, no? Ingon manggod si Ate Love, no, na mag-smile lang daw. So, habang nagalakaw, nagadagan, so, mura jud po tagbuang ana, no? So, dapat dili po ding ana, okay? So, in Hebrews 12 verse 1, therefore, nadara, Mads. Okay, basahon nato tanan. We are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles. And let us run with perseverance in the race marked out for us, no? Mag-persevere did ta. And sa NLT version, lahi ang ano dari kay wasahon na to. Therefore, we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to life of faith. Let us strip off every weight that slows us down. Sin that so and let us run with endurance the race that God has set for us, no? Unsa ganito, victory comes, no, by perseverance and it comes by endurance. Kung gusto nimo nga victorious ang imong life, padayon, no? Bisan pag dili nimo makita ba nga ang naminaw jud ba ka sa ako, Lord, no? Padayon lang kay si Lord wala nagfail sa atua. Amen. So in conclusion, okay, we must remain humble and realistic about our spiritual condition. No matter how much we've grown in our faith, there is always more to learn, more to experience, and more to become. So this attitude encourages humility and ongoing growth. We shouldn't be discouraged by the fact that we haven't arrived yet. Rather, we should find motivation in knowing that spiritual growth is a lifelong journey. God's grace allows us to continue striving. Mo nang grasya lang gyud sa Ginoo nganong nagapadayon ta. Amen, no? Dili siya tungod sa atong kamaayo, dili tungod kay soul winner ka, no? Dali lang ka makawin sa plaza, no? Dili ana. But grace lang gyud ni Lord nganong naata diri karon. Amen. So, no matter where you are in your spiritual walk, whether you feel struck, discouraged na ba mo, karon, wala ko kabalo, ilahi-lahi man ta og kanang gina-go through, or kanang dili mo sure sa inyong life, Paul reminds us that Christian life is about pressing on and pursuing the goal ahead. God's grace is sufficient for you to keep going. No matter the struggle, kung unsa nga struggle ang imong gi-face karon. Okay? If you've made mistakes or feel that your past achievements are holding back, your past achievements are holding you back, this is a call to let go and focus on the amazing future God has for you. You can keep going with God's strength and the hope of eternal life with Christ. Kaya padayon ta, Nahatay mga kanya-kanya na mga struggle, Kung mag-emote-emote ta, walay mahitabo sa tua, So padayon lang ta, yes Lord, I can do all things through Christ who strengthens me.
no? Kung wala tay yes Lord, ikaw mag-provide. You are a Jehovah Jireh, no? Kanang declare jud ta sa word ni Lord. Balikan nato ang mga word ni Lord. Amen. Okay, sige. So right now, no, nakalimot tayo ko kagaina og welcome sa mga first timers, no? Naaba tay first timers in the house na kanang karon lang nakasulod diri Okay? Amen. Amen. Okay, no? Okay, how about diri Ha? Okay, yan. Sige, okay lang na ga. Kay kami po ni Agi po mi anak ga, no? Sige. So 1, 2. How about diri Palakpak lang gihapon ta, no? Okay, naatay 2 million na first timers. Okay, unsa gato tong himuon? Let's welcome 1, 2, 3. Welcome! Okay, no? So, welcome, no? Welcome mong tanan dari no? Okay, sige, pwede na ko hangyoon na magtindog. Pwede nga ubanan sa inyuhang, sa nag-invite sa inyuha. Tindog lang, na. Okay. Amen, no? Good job. Okay, di ba? Umalipayon sila, no? Okay, sige. So, karon, no? Gusto ba ninyo, no, while listening sa word kagaina, naka-decide ba mo nga, yes, Lord, i-let go na ako ang past? Na? Amen, no? Yes, no? Kanang, yes, Lord, kanang, I am kanang looking forward. Ay, napaday ta, welcome, mami, no? Napaday isa, no? Okay, no? So, kanang, yes, Lord, no, I am excited. No, i-declare ninyo karon nga year nga sa tong 3 hours, this year is a year of reconciliation, restoration and renewal, no? And plus karon no, nga nakadungog mo ba sa word ni Lord na kanang we need to kanang magpadayon ta sa atong race, sa atong kinabuhi, especially pag naaang Ginoo, no? Nindot man nga magpadayon ta, no? Kay nami mga dili Christian pero nagmalampuso nagpadayon ta. Pero mas lami na kauban nato ang Ginoo sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi. Amen. Amen, no? So karon, no, akong pangutana, are you willing na ubanan mo sa Ginoo sa inyong journey, no? Sa inyong kinabuhi na magpadayon mo? Yes, no? Yes, no? So karon, no, mag-pray ta, no? Mao ni among ginahumo every naami mga first timers, no, naami mga VIP. Kanang mag-pray ta, no? Kani siya na prayer is ang kuno ninyo na prayer as your own. Okay? Sige, are you ready na mag-pray, no? Sundan lang ko ninyo and even the leaders magsunod pod. Sige? Okay, let's pray. Okay, let's pray, no? Kanang gyud ninyo, no? I-utter gyud ninyo na siya na word. Sige, let's pray. Heavenly Father, I come before you today with a humble heart, acknowledging my need for you. I recognize that I am in need of your grace and mercy. And I open my heart to accept the gift of salvation through Jesus Christ. Lord Jesus, I believe that you are the Son of God, that you came to this earth, died on the cross for my sins, and rose again after 3 days, so that I might have eternal life. I confess that I am a sinner, that I cannot save myself. Thank you for your sacrifice and offering me forgiveness and hope. Lord Jesus Christ, I accept you as my Lord and personal Savior. I invite you into my heart to be the ruler of my life. Help me to follow you, to live according to your will. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, no? So, congratulations. So, kung naamoy mga pangutana, you can ask sa nag-invite sa inyo, ha? Okay? Sige, so, pwede na ta maglingkod. Thank you. So, mag-pray sa ta.
Yes, Heavenly Father God, thank you for your word today. Thank you, Lord, that you reminded us again, once again, Father God, na magpadayon mi, Father, despite of our kanang situation, despite of our struggles and failure, magpadayon mi because kabalo mi nga naa ka. And by your grace, Lord, makaya namo nga magpadayon. Help us, Father God, na kanang i-remember, i-apply gid namo ang imuhang word, not just hearing and ipalapos namo, but Lord, i-apply gid namo ni sa among mga kinabuhi. And let it be nga ang among mga kinabuhi will be a living testimony gyud sa mga souls na wala pa nakaila dira sa imuha. And help us nga kanang makita nila nga nagapadayon mi because naa mi buhi na Ginoo. Salamat sa imong kaayo. Thank you for kanang wala nimo ginatan-aw ang among mga sala, kundi gitan-aw mi nimo as white as snow, nga kanang limpyo jud, nga gikalimtan nimo ang among mga sala. Salamat sa imong promises sa amua, and thank you because you are always there sa amua. Maluya man mi, but through sa imong word, maabtik na pod mi, mahatagan na pod mi nimo og strength. Salamat sa pagpili sa amua, no, being kanang imuhang anak. We are not dili mi deserving sa imuhang sa pag kamatay nimo sa cross, but because of your unconditional love, Lord, na-receive na namo ang tinuod na kanang love, ang freedom nga dugay nami nga na kanang nakulong sa ano ni Satan, oh God. Lord, thank you, Father God, and as we go home from this place, oh God, may your divine protection be upon us, nga makaabot mi sa among mga balay safe and sound. Lord, we love you, Father, because you love us first. In Jesus' name we pray. Amen.